Sinira mo ang pangalan mo nang dahil sa utang. Utang! Madalas takot dito ang marami. Paano masabi? Madami din namang walang pakialam kahit masira yung pangalan nila. Kasi hindi na nila binayaran yung utang nila. O kaya naman, umutang para sa mga bagay na hindi naman nila kailangan at lalong hindi naman talaga nila afford. At ito pa isa, madalas para lang makapag-celebrate sila ng kahit anong special occasion kahit wala naman na silang pondo, iuutang pa rin nila para mairaos lang. That's wrong. Hi, ako nga pala si Jazz, nagbibigay ng libreng tips sa social media about business at kung ano-ano pang makakatulong sa negosyo mo araw-araw. Tara, simulan na natin. Para mabigyan lang kayo ng konting context, may dalawang type ng utang sa mundo. Ang isa yung utang para sa asset. Ito yung type ng utang na pagka inutang mo, meron ding papasok na income pabalik sa'yo like products na ititinda mo rin. Then afterwards, magbabayad ka ng utang mo after mong maibenta yung mga product na kinuha mo. In short, may papasok pa ring income after nung pag-utang mo. Ang second type naman, utang for liabilities. Ito naman yung type ng utang kung saan yung inutang mong pera ay pansarili mo lamang, hindi ka mag-generate ng income at bumababa pa yung value ng binili mo or pinagkagastusan mo or wala kang kwenta-kwentang bagay. Well, sa kagaya kong may negosyo, ang utang ay isang vital foundation ng negosyo lalo na sa mga nagtatry mag-scale up ng business nila. Nagtatry kumuha ng mas malaking market, kaya iniingatan nila yung tiwala na binigay sa kanila ng mga taong nagpautang sa kanila. Kaya sa mga katulad kong pinagkatiwalaan, meron akong advice sa inyo para mapanatili nyo ang magandang relationship sa nagpautang sa inyo at nagbigay ng tiwala sa inyo. Take note, yung panglima, yan yung madalas nalilimutan gawin ng mga negosyante. Pay when it's due. Madalas ang utang natin may due date. Yan yung saktong araw kung kailan ka dapat magbabayad. Napag-usapan nyo, sa napagkasunduan nyo, huwag mong hayaan na yung bagay lang yan ang makasira sa relasyon nyong dalawa. Tandaan mo, yung mga taong nagpautang sa'yo, may mga utang din yan na kailangang bayaran. Pangalawa, use it to your advantage. Madami ang nagne-negosyo na nag-grow talaga nang dahil sa utang. Bakit? Kasi mas naka-cater sila ng mas malalaking company or mas malalaking clients dahil pinahiram sila ng produkto para ibenta nila ahead ng hindi pa nagbabayad agad. At tandaan nyo, yung leverage na nabibigay niyan, magagamit nyo yan sa pagtagal ng negosyo nyo at paglaki. At mas mahabang time nyong makakasama yung mga naging kaibigan nyo na nagtitiwala sa inyo. Pangatlo, use it as a driving factor. Honestly, sa akin sa negosyo, yan yung pinakamataas na drive ko. Pag naisip ko na may mga utang na kailangan bayaran. Naalala ko pa nun, pag malapit na yung mga due date, tapos kulang pa yung pambayad ko, doon ako nagmumuni-muni at pinag-iisipan ano nga ba yung gagawin ng next move para sure na may maibayad ako pagdating ng bayaran. O di ang lakas na drive nun, may isip mo yung mga imposibleng bagay at sure gagaling kang mag-problem solving sa loob ng negosyo mo. Sample nito, yung isang product na pinakamalaki mong nabibenta sa isang buwan, try mong wag bayaran, hindi ka na niya pauutangin. Anong mawawala sa'yo? Yung ibebenta mo. Kaya always, pag naipon mo na yung pera pang bayad, wag mo nang galawin. I-ready mo na at i-save mo na para maibayad mo yan pagdating ng due date. Pangapat, always stay on the budget. Hindi porke nakakautang ka naman, ay uutangin mo na ng uutangin, hindi mo naman pala kayang i-out, masisira ka pa rin. Lagi mo lang i-check kung yung bang inutang mo, naubos mo within 30 days or need mo na uli mag-reorder pero hindi pa dumadating yung due date mo. That way, doon ka na pwede magdagdag. Kasi alam mo, yung demand sa'yo ng product na inuutang mo, kaya mo ring ibenta. Huwag kang mag-overcommit kasi tandaan mo, ang priority mo yung hindi ka masira sa supplier or importer na nagpautang sa'yo. Panglima, build your cash reserve. Ito naman yung pera na gagamitin mo in case of emergency. Siguro lahat ng negosyante meron ito. In case man na meron kang maipit na product or hindi sila maibenta, meron kang paghuhugutan para makapagbayad ka dun sa inutang mo. At sana may natutunan na naman kayo dito sa video na to. Huwag nyo sirain yung tiwala sa inyo kasi yan yung isa sa magbibigay ng tagumpay sa buhay nyo. Para makanood pa ng mga ganitong klaseng video or contents, please follow my page and pa-share na rin ng mga videos ko. Maraming salamat. Bye-bye.